Ayan. Counting favor po guys, pa-repost ng ating live. Kasi sharing is caring. Ayan, so pa-repost guys ng ating live. Number one po, pa-comment ng answers natin. So dito guys, number one, who is the main proponent of the geocentric model of the universe, guys? Sino yung proponent of the geocentric model of the universe? A. Johannes Kepler. B. Galileo Galilei. C. Nicolaus Copernicus. D. Claudius Ptolemy. Answer po natin guys, pa-comment po. So ang keywords po natin ay geocentric guys. So we have geocentric and we have heliocentric. Dalawa yan sila na lumalabas guys. So before we start, tanggalin muna natin si letter A, si Johannes Kepler. Hindi po siya yung sagot. Ay, anyari, wait lang po. Napindot. Wait lang po. Ayan. So, hindi po yan kasama si Johannes Kepler. So, i-discuss muna natin yung kay Johannes Kepler, guys. So, meron siyang tatlong law. Ayan, o. Kepler's three laws of planetary motions. So, yung first one, yung first law, yung planets move in elliptical orbits around the sun. So, para mas madali lang natin yan, maintindihan guys, yung elliptical is yung oval shape path. So, yung planets daw, hindi siya perfect circle kung umikot. Oval shape yung path niya. Okay? Yung second law naman, planets move faster when they are closer to the sun. So, pag mas closer yung planet sa sun, mas mabilis siyang umikot. Pero yung kapag mas malayo naman daw, mas malayo yung planet sa sun, mas mabagal. Yung third law niya naman, the square of the planet's orbital period is proportional to the cube of the length of the semi-major axis of its orbit. So dito guys, para mas madali lang natin maintindihan kasi parang ang complex or ang hirap niyang intindihin, 'di ba? Ang ibig sabihin lang niyan guys, no? Yung planets kapag mas malayo siya sa sun, like yung Jupiter ganon, mas matagal siyang umikot. Kasi nga yung cover niya na path o yung path niya, for example, ito yung sun. Tapos ito yung mga planets, 'di ba? Yung Earth, yung orbits niya, ganyan lang, maliit lang. So mabilis lang siya umikot. Pero yung Jupiter, syempre malayo siya, guys. So mas malaki yung cover niya na, or yung larger path niya. Kaya mas mabagal siyang makaikot. Mas slower yung speeds niya. Okay? Yan po 'yan. Okay, so tanggal na si Johannes Kepler. Next is Galileo Galilei. So ito lang naman yung lumalabas kay Galileo Galilei, guys. Siya yung first to use a telescope to study kasi nga tinignan niya yung sky, no? Tinignan niya yung sky. Tapos next, he discovered the mountains on the moon. So siya yung naka-discover guys na kasi akala nila dati, yung moon natin is like a marble. So smooth lang daw yung moon. Yun yung akala nila dati. Pero si Galileo kasi nakita niya na may shadows sa moon natin through using his telescope. So doon niya po nakita na may mountains pala sa moon. Okay? At saka may mga craters, parang Earth din siya. So next, the moons of Jupiter. So he found moons orbiting Jupiter. So nakakita siya ng apat na parang stars. Doon niya nakita na nakikita niya yun every night or each night, no? Tapos next naman, he observed the phases of Venus. So nakita niya doon na yung Venus guys, para siyang moon.
para siyang moon. Merong crescent, may half, may full. Tapos, next, the rings of Saturn. So, yung hinotice Saturn's rings, tinawag niya yun na ears. So, para siyang may tenga, guys. So, nakita niya yung Saturn na may parang ears or parang handles. So, yun. Rings yun ng Saturn. Okay. Next, ang answer dito guys, kapag geocentric model of the universe, ang sagot po ay letter D, si Ptolemy po, Claudius Ptolemy. So si Ptolemy's geocentric model guys, yung Greek word ng geo, ibig sabihin earth. Tapos yung kentron naman, ibig sabihin niya center. So earth at the center. So kapag geocentric guys, earth at the center, tapos yung mga ano, yung sun daw is sun yung umiikot daw sa sa paligid ng earth. Okay, next po, si Nicholas Copernicus, bakit hindi siya? Kasi guys, si Nicholas Copernicus po, yung sa heliocentric. Ayan. Copernicus, heliocentric model po. Yung Greek word ng helios meaning sun. Centric from the Latin centrum meaning center. So, sun at the center kapag heliocentric model. So, yan yung talagang yung ano natin ngayon, 'di ba? Si sun yung nasa center, tapos yung mga planets, yung planets yung umiikot sa sun. So, lumabas to last ano guys, no? Last September, lumabas yan si geocentric, si Ptolemy, tapos si Copernicus, heliocentric. Next question po, number 2. Yes po ma'am, ipopost ko din po ito sa YouTube ko po. Number 2 po guys. So, na-discuss na natin kanina si heliocentrism at saka geocentrism. Yan din yung heliocentric at saka geocentric. Number 2, what is the term for the point in the orbit of a celestial body where it is farthest from the sun? Ito lang naman yung ano natin dito guys, keyword natin. Farthest from the sun. It's either aphelion or perihelion. Guys, kapag perihelion, tanggalin na natin to siya, si perihelion, kasi pag perihelion guys, closest to the sun. Okay? Yung point ng orbit of the celestial body, it is closest to the sun. Tapos dito nun sa aphelion, yan na po yun, yung orbit of the celestial body where it is farthest from the sun. So, i-memorize nyo na lang to siya guys, yung aphelion at saka perihelion, kasi nalabas din yan sa Gen Ed. Okay, ayan. Next question po tayo. Ayan, ito yung answer. Farthest from the sun, aphelion. Number 3. Guys, ito, what does geography deal with as a science? A. Relationship between the earth and the people. B. Circumference of the earth. C. Size of the planet. D. Expanse of the lands and seas. Yan, keyword natin, geography deal with as a science, guys. So, ito yung pinaka
pinaka-broad guys kasi hindi lang yan specific. Letter A, relationship between the earth and people. Kasi guys, si geography kasi, yan yung scientific study of the Earth's physical features, environments, and how human beings interact with and are influenced by this aspect. So ito si letter B, si C, at saka si D, under lang lahat yan kay geography, pero hindi lang po siya dyan nagfo-focus. Hindi lang sa letter B, at saka letter C, at saka hindi lang sa circumference, size of the planet, expanse and length. Puro sa ano lang yan, physical aspect lang po yan, no? Physical um, features lang po. Pero kasi si geography po, ini-study niya din, pinag-aaralan niya din how yung mga tao interact or influenced by these aspects. Kasi guys, tulad nung ano guys, tulad nung, 'di ba, may mga tao na nakatira sa dagat, 'di ba? So, sila yung hanap buhay nila, yung kinakain nila, no, nandun lang din sa environment nila, nangingisda sila, o dun yung kinabubuhay nila, where yung mga nakatira sa bundok, 'di ba? Sa mountains or sa mga bundok din nila kinukuha yung mga pagkain nila. Ayan, guys. So yung geography, hindi lang siya naka focus lang sa physical aspect ng sa earth natin, sa planets or kahit sa lands and seas, pati yung human interaction. Okay? Human relationship sa environment. Okay, next question po tayo, number 4. Number 4. On criminal law, which of the following is not, okay, may not dyan, bilugan na natin yan, a crime under the criminal law. So, alin dito yung hindi crime under the criminal law, guys? Yung hindi crime. Unang-unang tanggalin natin, murder, di ba? Kasi criminal offense yan, guys, man, di ba? Yung unlawful killing of another person. Yung papatay ka talaga kasi pinagplanuhan mo. So, yung iba siguro hindi nila alam yung pinagkaiba ng murder at saka homicide. So, i-discuss natin, no? So, yung murder, pinagplanuhan mo siya na patayin, no? Nag-isip ka talaga ng plano. Nag-isip ka ng paraan kung paano, no? So, yan yung murder. Tapos yung homicide naman, guys, yan yung act of killing another person din, papatay ka din ng tao, pero both, no, pwede siyang maging unlawful, pwede siyang maging lawful, okay? Pwede siyang maging lawful, pwede siyang maging unlawful. Kasi guys, no, yung, for example, no, kapag yung justifiable killings na self-defense, so yun, yung under yun sa homicide, yung mga self-defense, okay? So, yun po. Yung physical assault, syempre, ano din yan, under criminal law. Physical assault, di ba? Mag-ano ka dyan, guys, no? Magbugbog ka dyan, ganon. Di ba? Intentionally na mag-cause ka ng physical harm, di ba? Or fear sa another person is punishable under criminal law. Okay, yung answer po dito is letter C. Suicide. Kasi yung suicide, guys, no, mental health, more on mental health issue siya. More on mental health issue rather than criminal act, no? So, pag namatay ka na pag nag-suicide, no, hindi ka naman nila pwedeng ipakulong. Hindi ka naman pakulong, 'di ba? Pag patay na. So, more on mental health po siya. Although sa most of the countries, no. Hindi naman sa lahat, pero kasi may mga ibang countries din na mangilan-ilan na parang may multa kapag ano ka, nag-try kang mag-suicide, may multa. Pero most of the countries naman, um, view it as a mental health issue rather than criminal act. Criminal act. Okay, next question po tayo, number 5.
Okay, number 5. Pa-comment na answers natin. Number 5. In teaching David Durkheim's classification of suicide, what example can we give for altruistic suicide? So specifically lang sa altruistic suicide, wherein a person sends a moral obligation to place the group's welfare above his own survival. So para sa group's welfare or sa benefit ng mga groups, hindi sa sarili niya, no? And pong keywords natin for altruistic suicide. So before we answer this po, let's discuss first yung four classification of suicide ni David Durkheim. Dito, yung first natin is altruistic suicide. Ayan po. Sobrang late ba? Wait lang. Try ko palakihin guys kasi parang ang late niya eh. Wait lang po. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. At least lumaki ng medyo kaunti. Ayan po. So pag altruistic suicide, a person sacrifices their life for the benefit of a group or due to strong social pressure. So ito guys yung ano, yung mga soldier, yung mga warrior natin, mga heroes natin na sinasacrifice nila yung sarili nila sa battle to save others, okay? For example, yung mga ano, 'di ba, yung mga Japanese practice of harakiri. Ayan, to uphold honor. So nagpapakamatay sila para sa bansa nila, guys. Yung egoistic suicide naman po, yan yung a person feels isolated, lonely, or disconnected from society. They lack a sense of belonging or social ties. Ito yung mga loner natin, guys, na mga tao. Nagpapakamatay sila kasi, di ba, ano, masyado silang lonely, isolated. So, for example, yung mga taong walang family, walang friends, walang community support, no? Walang tumutulong sa kanila. So, ayan, egoistic suicide po tawag doon. Next, yung number 3, anomic suicide. Those times of major social or economic disruption where people feel lost or without purpose because their life structure or norms have collapsed. So for example, guys, nung COVID, 'di ba, nung COVID year natin, maraming nagpapakamatay dahil feeling nila hopeless sila, 'di ba? Sobrang sobrang gulo, no? Sobrang gulo, nawalan sila ng hanap buhay, natanggal sa trabaho, may mga financial crisis. So, yung life nila wala ng sense of direction, 'di ba? Or nawala ng lahat sa kanila. So, ayan, ang tawag po doon ay anomic suicide. Next is yung last, fatalistic suicide. A person feels trapped by excessive rules, oppression, or hopelessness due to strict control. So, yung number 3, yung anomic suicide, wala masyadong control. Ito namang 4 is strict control naman. So, yan yung mga tao na yung mga prisoner, 'di ba? Yung mga nasa kulungan, nagpapakamatay na lang sila kasi feeling nila wala nang escape, no? Hindi na sila makaalis doon sa sitwasyon na 'yon. So mas gugustuhin na lang nila magpakamatay. So ang tawag doon ay fatalistic suicide. Okay. So balik tayo sa question kanina. For altruistic suicide, ang sagot po ay syempre hindi yan victims of war. Kasi yung victims of wars, dahil yan sa mga external circumstances. For example, yung mga bombing, ayan, bombing. So, hindi po yan. Kasi pag altruistic suicide, ah, parang sacrifice para sa benefits ng ibang tao or ng bansa nila. So, ang sagot po dito, it's letter B. Yung prisoner, yung letter C, unable to bear confinement, hindi rin. Highly depressed person, hindi rin. Ayan. Okay po? Yung letter D kasi, yung highly depressed person, egoistic suicide yan. Egoistic. Kasi nga loner siya guys, loner. Tapos walang nagsusupport sa kanya. Ayan. Tapos yung letter C. Okay, next question po tayo. Next question, number 6.
Ayan, ito basic na lang guys, basic. During the Spanish period guys, ano yung primary focus ng instruction sa religious, ay sorry, ng instruction natin. Oh my gosh. So dito, ayan, which was the focus of instruction during the Spanish period, guys. So answer po, yung vocation education, hindi yan yung answer. Kasi yung vocation education, yung for example, yung mga farming, weaving, yan yung pre-colonial pa yan, guys. Pre-colonial. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nasasakop ng Spaniards. Yung mga natives pa lang, di ba, yung mga tao. So, yan yung vocation education that time. Science education, syempre hindi. Sa modern times na yan, guys. Letter D, citizenship, hindi rin. Kasi yung citizenship sa mga ano yan, sa civic education, ay, or political participation, yan po sa citizenship. So, hindi rin. Answer po natin dito ay religious education. 'Di ba? Until now, 'di ba? Y- until now may mga ano pa rin tayo, mga Christian schools, 'di ba? Yung mga private schools natin. Kasi dati nung sa Spanish period, yung mga Spanish missionaries po natin, sila yung nagma-manage talaga or nag-establish ng mga schools to teach Filipinos or yung mga natives sa Catholic faith, 'di ba? Ayan. So dito ang answer kapag during the Spanish period, ayan, religious education. So itong mga tanong na ganito guys, ito yung marami that time nung nag-take ako last September. Maraming ano guys, yung teaching approaches for teaching approaches in social studies for secondary and elementary. Yun yung subject na yun guys. So maraming ganitong question na lumabas. So pag magaling ka sa Prof Ed, no, advantage mo yun. Advantage mo siya sa pag-take ng major natin. Okay, number 7. How can technology be best integrated in discussing the lesson on Philippine tourist destinations in civics and culture class? Technology, be best integrated. Ano yung pinaka-best dito? A, pictures taken using cell phone. Wait lang, asan yung pen ko? Ito. Pictures taken using cell phone. B, photo clips downloaded from Google and flash on screen using an LCD projector. C. Tourism documentary video footage played from YouTube. D. Colorful photos posted through Facebook and Instagram accounts. So, pwede natin itong gamitan ng odd one out or odd one out. Sorry, mali. Odd one out. Method. Ayan, odd one out method. So, ayan, no, pare-parehas guys, di ba napansin nyo? Pictures, photo, tapos yung letter D, photos na naman. So, ang pinaka-the best, letter D. Ay, letter C guys. The tourism documentary video footage played from YouTube. Kasi, yung tatlo, yung A, B, and D, puro lang sila visual. Pero si letter C, audio-visual siya. So, hindi lang siya pictures, no? Hindi lang siya visual, meron din siyang audio. So, mas engaging siya.
Okay, mas effective siya kasi mas maintindihan kapag may audio at saka may video. Ayan. Okay, next question po tayo, number 8. Ayan. Teaching approaches pa rin, guys. So, ang daming ganito last September and um, maraming mahirap, guys. Maraming mahirap na question na lumabas doon. At saka sa research. So, dapat mag-practice na kayo ngayon pa lang ng testmanship skills nyo para magaling kayo mag-analyze ng question. Kasi pag ganito, 'di ba? Oh, malilito ka pag hindi mo talaga 'to siya kabisado. Basahin mabuti, guys, 'di ba? Sinasabi ko, kailangan yung muna, keywords muna para hindi kayo malito. Keywords, keywords. Hanapin niyo yung mga clues sa STEM or sa question natin kasi yung sagot nasa STEM lang din. Okay, number 8. What kind of thought of question is asked for the essay? List. Ayan, list as many ways as you can think of for initiatives that will help sustain communities for climate change. Ito talaga pinaka natin diyan. Pinaka keywords natin, list as many ways. Yan po, keywords natin. So, discuss muna natin yung justifying. Hindi yan yung answer. Justifying. Kasi yung justifying, defending a specific idea, position, or initiative with reasons and evidence. So, mag-ano ka na talaga, yung mag-build ka or gumawa ka ng argument. Tapos, i-defend mo yon yung ano mo, yung idea mo. Okay? So, for example, yung question, ano sa tingin mo ang mas ipaprioritize mo? Yung renewable energy or yung fossil fuels? O, di ba? Parang ganun. So, mamili ka and then mamili yung student and then mag-provide siya ng support sa answer niya or ng evidence sa answer niya kung bakit yun yung answer niya. I-defend niya or i-justify niya. Yun po yung justifying. So, dito kasi hindi naman justifying kasi sabi dyan, list as many ways. Next, tatanggalin natin, guys. Letter D. Hindi po si letter D yung answer. Classifying. Kasi yung classifying, organizing, or grouping ideas based on common characteristic. I-grupo mo daw. Okay? Depende sa similarities nila or sa differences nila. Kapag classifying, i-categorize mo siya, guys. Okay? I-categorize mo at saka understand mo yung differences at saka similarities nila. For example, yung tanong is ganito, group the animals into categories, those that live on land, in water, and those that can live in both. So, i-categorize ng students kung yung mga animals sa land, ihiwalay niya, igrupo-grupo niya. So, sa land, may lion, may mga dog, ganyan. Tapos sa water, yung whale, ayan yung fish, ganun po yung classifying. Okay? Tapos, yung next na tanggalin natin is either letter B, ang anong answer natin dito, guys? Anong answer natin? It's letter B or letter C. Pwede pa kayo mag-answer. Pa-comment ang answer nyo. Letter B or letter C. So, try again, guys. Okay. Very good, guys. So, ang answer natin, analyzing. Letter B. Ayan, very good po. So, dito, yung letter C, discuss muna natin yung letter C kung bakit hindi siya. So, yung applying using a specific concept or knowledge to solve a defined problem. So, i-apply mo na talaga yung na learn mo or previously learned knowledge mo sa practical context. Okay? So, for yung i-apply mo na talaga. Dito kasi ang sabi niya, list as many ways. So,
mag-ano ka lang, mag-analyze ka ng mga ways, no? Mag-list ka. So, dito kasi sa applying, talagang gagawa ka na ng solusyon sa isang problema at saka specific lang yung solusyon. Dito, marami kasi many ways. Dapat, kapag applying, isa lang dapat. Isa lang. Ayan. So, kapag analyzing po, generating and critically examining ideas or initiatives. So, mag-breakdown mo na yung problem. Ayan. Examine mo yung mga possible solutions, tapos i-consider mo yung various factors. Yan, yan po yung analysis. Okay. So, dito, ang answer po natin, analyzing. Ayan, so last question ko na po yan guys. No? So, kita-kita po tayo ulit sa susunod na live session ko. Ayan, maraming salamat po. And thank you for spending your time with me. Ayan, pa-comment ng scores natin. Pa-comment na ng scores natin out of 8. 8 questions lang. Ayan, pa-comment po ng score. Ilan ang nakuha nyo guys? Thanks po, Ma'am Margos. Thank you po, Ma'am Abby sa Rose. Thank you po, Ma'am Colay Brayones sa Rose. Ay, maraming salamat po. Upload ko na lang po ito sa YouTube ko. Ayan. Ayas. Hindi nakaabot yung iba. So, i-upload ko na lang guys sa YouTube ko para balikan nyo na lang yung mga na-miss nyo na questions. Kasi, ito guys, no, pang final coaching na to, just in case na bigla siyang lumabas, no, minsan kasi nag-verbatim siya. So, itong mga questions na to, na pang malakasan, hindi ko to ginawa guys. So, itong mga question na to, hindi ko to siya ginawa, no. Ito talaga yung mga ano guys, pang final coaching ng major ng social studies. I-upload ko na lang. Ayan, maraming salamat po.